ginawan ko rin ng lyrics. Yung kumanta ng minahal kita, hindi lang. Ang ginawa ko naman, Duterte ang kailangan, yan ang sigaw ng buong bayan. Sa kampanya yun. Sa pagkapangulo, nag-viral din yun. Duterte ang iboto, tapat sa serbisyo, maka-Diyos at maka-tao. Duterte na tayo para sa pagbabago. Ang galing kumanta ni Sir ba? Na ang droga, krimen at korupsyon pa. Taong bayan ay nagsawa na sa bulok na sistema. Muslim ka man o Kristiyano, rebelde o sundalo, magkaisa tayo para sa pagbabago. Hala, kailan ka dumating? Kahapon lang. Oh, si tatay galing pang UK. Marami kami. Saan nakabook ka ng hotel dito sa The Hague? Oo, dyan lang sa Hague. Oh, kailan na balik niyo ng UK? Mga Sabado. Sabado ng umaga. Oh, si tatay pala taga UK. Saan ka sa Philippines, tay? Sa Iligan City. Oh, shout out sa Iligan City, si Francis. Ken Francis. Si Ken Francis na Iligan City. Nandito ngayon sa labas ng detention facility ni Tatay Diggs. Salamat Michael King ha. Salamat. Yes. Oh. Ang pulitsi po. Pero wag ko po ay mag-alala. Kami po ay legal dito. Binigyan kami ng pwesto ng gobyerno ng City Hall ng The Hague. Dito po ang mga Pilipino. Yan po. Ang amin lang po kinatatakot bukas. Hindi po enough itong space na to. Sobrang daming Pilipino bukas. Birthday ni Tatay Diggs. Ayun po ang mangyayari bukas. Shout out! Dami kasi. Shout out sa lahat ng mga taga Luzon, Visayas, San Mindanao. Ang SMNI team nandito ngayon sa ICC Detention Center kasama si Michael King. Yes! Yan. Ito dami nga naghahanap yung dahilan na napanood po ang mga kaganapan dito sa Detention Center at sa buong mundo. Ngayon, araw-araw meron na siyang dalang Coke Zero kasi idol niya si PRRD. Kung ano yung simula nung kahapon kumain ka na sir no? Oo, simula nang dumating si Kitty. Kung hindi dumating si Kitty sir, hindi ka kakain. Ang hirap kumain pag masakit sa damdamin eh. Para ka bang bigo sa pag-ibig. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Palakpakan natin ang SMNI. Wow, sir, dami nanonood sa akin, no? Wow. From Lebanon. SMNI lang ang sakalam. Talaga. Ayan, no? Ayan po yung mga pangyayari ngayon ito mga tao. Pero bukas po, sobrang daming tao dito. Bukas po ang karawan ng ating Tatay Diggs. Simula pa nung dumating si tatay sa Rotterdam, nandito na ako tayo, sumusunod na ako. Dito ka rin sa Juan? Di dyan lang bahay ko, malapit lang. 15 minutes to 20 minutes. Pag nakamotor ako, bilis ko, 10 minutes lang. Dito na ako. Kami galing pa, malayo. Kaya simula nang dumating dito sa Tatay Diggs, araw-araw ako nagpupunta rito. Nagla-live ako. Para maliit na bagay man lang, makita ng mga kababayan natin sa Pilipinas kung ano yung talagang nangyayari dito. Maganda yan. Maibsan man lang yung sakit na nadarama, di ba? Tama. Ano daw FB nung kumanta, sir? I-add kayo yung kumanta. Ano daw FB mo, yung name mo, i-add kayo. Si Ken Francis. Ken Francis. Gusto niyo patutugin ko ulit? Isa pa, gusto niyo patutugin ko, guys? Sir, hindi ako vlogger ha, hindi ako busy ako sa trabaho, sir. Ako man, hindi rin. Pero dahil sa nangyaring ito, ay kung ito yung paraan para makatulong kay tatay, gagawin ko. Yun, tama. Diba? Ito lang naman yung maiambag natin eh. Ito lang yung nagawa niyang kabutihan sa bayan. Mm. Sobra na kasi yung panggigipit. Sultan
hindi na makatao. Yes. Sultan Kudarat. Magandang gabi, Winier. Singapore Lodge, Bani. Bulacan, Philippines, Aaron. Hong Kong. Angie. Nakakayak yung kanta. Isa-share ko mamaya, guys. Di, alam mo yung sinulat ko yung kanta. Nung kampanya pa ni Tatay Digong nung pagka-presidente, may ginawa na ako. Ganon din, hindi sa akin yung kanta, pero kasamahan ko. Dati akong kasama sa Aawitan Kita. Oh, tapos, yung kasama ko si Michael Laigo, yung kanta niya, ginawan ko rin ng lyrics. Yung kumanta ng minahal kita, hindi lang. Ang ginawa ko naman, Duterte ang kailangan, yan ang sigaw ng buong bayan. Sa kampanya yun. Sa pagkapangulo, nag-viral din yun. Duterte ang iboto, tapat sa serbisyo, maka-Diyos at maka-tao. Duterte na tayo para sa pagbabago. Ang galing kumanta ni Sir ba? Na ang droga, krimen at korupsyon pa. Taong bayan ay nagsawa na sa bulok na sistema. Muslim ka man o Kristiyano, rebelde o sundalo, magkaisa tayo para sa pagbabago. Yun ang ginawa ko noon. So, ngayon naman, dahil sa nangyari sa kanya, bigla lang na yung sinulat ko yung lyrics. Yung nakita ko yung totoong nangyari sa kanya. Parang malaking impact eh. Malaking impact sa bawat isa, sa bawat Pilipino. Yung pang-aapi, pang-aaboso sa kanya. Sobra kasi. Sobra. Ang akala siguro nila hanggang Pilipinas lang. Ngayon sa ginawa nila ni Tatay, yung buong mundo na may Pilipino, nagkaisa. Biro mo, hindi lang kami galing, may ibang galing pa nga ng ibang talagang malayo. Yeah, naglalaan ng panahon dito. Oo. Talagang naglalaan ng panahon. Sa paraan na yan, kahit maliit, talagang kulang eh. Hindi sapat yung, hindi pwedeng kung isa-isahin man yung nagawa niya sa Pilipinas. Baka ma-extend yung holiday ko dito. Hindi pa sapat eh. Hindi magkasya eh. Nag-live lang kayo sa work, sir? Naka-live lang kayo ngayon? Oo, hanggang Wednesday to Sunday. Oh. Eh wala eh. Talagang tinaon din namin na may birthday niya. Dapat 23 pa eh, may pasok. Basta laban lang tayo, walang iwanan. Kung anumang prayer may contribute natin at dasal, yun importante. Basta sama-sama lang. Mabuhay, tayong lahat mabuhay si Tatay dito. Galing ni Tatay. Talagang tago sa puso. Ramdam ko yung ano niyo, Tay. Ramdam ko yung bigat. Ganun din ako, pare-pares tayo. Oh, yung parang kahit gabi, misis ko, ganun din. Parang bigla na lang yung maiiyak ka. Oo, bigla na lang. Hindi mo ma-explain, di ba? Hindi mo ma-explain. Eh kayo nga, taga-UK, dinala kayo dito ng paa niyo. Ako pa kaya? Oo nga. O, kaya... Sino ba yung... Hindi inaakala namin mawala sa plano talaga eh. Yung biglaan, nagkataon naman na medyo malapit-lapit. Hindi naman po mahirap mang booking sa aeroplano. Mahirap din, medyo may kamahalan. Pero sabi ko, di bali na. Di bali, magagawa naman ng paraan eh. Tama. Yung pera, makikita mo yan. Pero yung kabutihang loob na ginawa ni Tatay, hindi mababayaran yun. Sabi ko nga, hindi sapat yung isang linggo na ipapaliwanag kung ano magawa niyang kabutihan sa bayan natin. Hindi kasya. Hindi kasya. Isahin, ang dami. Sa amin lang, lugar sa Marawi, Iligan ako. Malapit yung Marawi sa Iligan. Kung hindi si Tatay Digong ang presidente nun, maraming mamamatay na inosente. Alam naman natin lahat na pinasok na tayo ng ISIS eh. Pero kung hindi siya naging pangulo nun, malamang talagang ang daming palalagas na buhay na inosente. Ulit-ulitin ko, Michael King, salamat sa panahon, pagbibigay mo ng panahon. Naway yung mga Pilipino na sa ibang bansa, ganun din tayo. Hindi man kaya makapunta dito, yung dasal natin at tiwala. Hindi tayo titigil.
manindigan tayo. Ipaglaban natin ang kalayaan ni Tatay Digong. Mabuhay tayong lahat. At salamat sa inyo, Mike.